Inutusan ako ng asawa ko na kunin ang kotse niya at pumunta sa supermarket, pero alam kong sinira niya ang preno at habang pilit akong ngumingiti, alam kong kung susundin ko siya, hindi na ako babalik ng buhay. Ngunit bago tayo magpatuloy, sabihin mo sa akin sa mga komento kung saang lungsod ka nakikinig. Gusto kong malaman kung gaano kalayo na ang narating ng kwento ko. 34 na taong gulang si Sofia at ugali na niyang maghanda ng almusal tuwing alas 7 ng umaga, araw-araw, walang palya. Gusto niyang simulan ang umaga sa amoy ng bawang na ginigisa para sa sinangag at sa aroma ng kapeng barako na sariwang tinimpla na pumupuno sa kusina. Ang buhay niya ay maselan, halos mahuhulaan mo na parang bawat maliit na kilos ay isang piraso ng puzzle na natutunan niyang pagtagpi-tagpiin ng may pag-iingat upang hindi magdulot ng anumang gulo. Sa panlabas na anyo, mayroon siyang payapang buhay, isang magandang bahay, isang matatag na pagsasama, isang trabaho sa opisina, at isang asawang itinuturing ng lahat na huwaran. Ngunit noong umagang iyon, habang nagsasalin siya ng kape sa 2 tasa, may kakaibang naramdaman sa loob niya. Isang bahagyang paninikip sa dibdib, isang buhol sa sikmura na para bang may isang bagay na hindi nakikita na malapit ng masira. Pumasok si Marco sa kusina nang hindi bumabati, tinitingnan ang kanyang telepono na bahagyang nakapikit ang mga mata. Suot niya ang kanyang kulay abo na bata, ang parehong ginagamit niya sa loob ng maraming taon, at ang kanyang ekspresyon ay pareho pa rin tulad ng dati, kalmado, kontrolado, walang bakas ng emosyon. Inilapag niya ang telepono sa mesa, kinuha ang kanyang tasa at humigop nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Kulang sa asukal, bulong niya nang hindi inaangat ang tingin. Kumurap si Sofia. Naglagay siya ng asukal, 2 kutsarita. Gaya ng dati, hindi siya nagsalita. Lumakad siya patungo sa estante, kinuha ang garapon at inilagay ito sa harap niya. Heto na, mahinang sagot niya. Itinaas niya ang kanyang tingin ng 1 segundo lamang. Sapat na ang tinging iyon upang manlamig ang kanyang buong katawan. Sa kanyang mga mata, walang lambing, walang pagod, walang galit. Mayroong iba pa, isang bagay na hindi niya mapangalanan, ngunit nagpaalala ito sa kanya ng mga pagkakataong nakita niya itong tumingin ng ganoon sa ibang tao na may kalkuladong lamig, na para bang sinusuri ang mga piyesang igagalaw sa isang chessboard. Ang katahimikan sa pagitan nila ay naging mabigat. Tanging ang tiktak ng orasan sa dingding at ang tunog ng kutsilyong ginagamit ni Marco sa pagpapahid ng mantikilya ang naririnig. Bigla, nagsalita siya sa kalmadong tono na ginagamit niya upang pagtakpan ang mga utos bilang mga mungkahi. Pumunta ka sa supermarket bago magtanghali. Darating ang mga bisita ng 1:00. Dalhin mo ang kotse ko. Ang mga salita ay bumagsak sa kanya na parang mga bato, hindi dahil sa nilalaman, kundi sa paraan ng pagkakasabi niya. Sobrang kaswal, sobrang eksakto, sobrang pinaghandaan. Dahan-dahang lumingon si Sofia sa kanya, nagkukunwaring nagulat. Yung kotse mo. Akala ko gagamitin ko ang sa akin. Nasa talyer pa rin ang sayo. Sagot niya, nang hindi inaangat ang tingin. Kumunot ang noo niya. Hindi pa ba nila natatapos? Sabi nila maliit na ayos lang, sa preno lang, walang malubha. Sinabi ko sa kanila, natingnan pa ang ibang bagay. Alam mo naman sa mga talyer na yan, bigyan mo lang ng kaunting panahon at ibabalik nila sayo ang kotse na parang bago. Ang paraan ng pagkakasabi niya ay nagpanlamig sa kanyang dugo. Walang pagkainip sa kanyang tono o pagkadismaya, kundi isang ganap na katiyakan na para bang alam niyang hindi niya kailangang magpaliwanag ng anuman. Ngumiti ng bahagya si Sofia, tumango, at nagpatuloy sa paghahanda ng almusal. Habang ginagawa niya ito, nagsimulang balikan ng kanyang isipan ang mga nakaraang araw. Naalala niyang si Marco mismo ang nagpumilit na dalhin ang kotse niya sa talyer. Naalala rin niya na ilang gabi itong nagtagal sa garahe, sinasabing may trabaho siyang tatapusin o gusto niyang suriin ang sarili niyang sasakyan. Hanggang noon, hindi niya ito binigyan ng pansin. Ngunit ngayon, may bumabagabag sa kanyang kalooban. Isang madilim na kutob ang nagsimulang mabuo, kasing tahimik ng singaw na lumalabas sa takure. Ano ang kailangan kong bilhin?
Tanong niya, sinusubukang panatilihing matatag ang kanyang boses. May listahan sa asul na kwaderno sa tabi ng telepono, sabi ni Marco. Huwag kang magtatagal at huwag mong kalimutan bumili ng alak, yung mahal, yung gusto mo. Ang paraan ng pagsabi niya ng yung gusto mo ay tila isang kakaibang kilos. Si Marco ay hindi kailanman naaalala ang kanyang mga gusto at kung naaalala man niya, ginagamit niya ito laban sa kanya. Kahit na, tumango siya. Tinapos ni Marco ang kanyang kape, tumayo at iniwan ang tasa sa lababo. Pagkatapos ay kinuha niya ang mga susi ng kotse, pinatunog ito ng bahagya at ibinagsak sa mesa. Heto na, huwag mong iwawala. Tiningnan ni Sofia ang mga susi maliit, ordinaryo, hindi nakasasama, ngunit sa sandaling iyon, parang naramdaman niya itong isang sandata. Bumalik ang katahimikan. Umalis si Marco sa silid kainan patungo sa garahe, marahil upang suriin pa ang iba pang bagay. Sinundan siya ni Sofia ng tingin at nang mawala siya sa likod ng pinto, pinakawalan niya ang hiningang kanina pa niya pinipigilan. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Sumandal siya sa counter at ipinikit ang kanyang mga mata. Sinubukan niyang kumbinsihin ang kanyang isip na nag-overreact lang siya, na ang takot ay hindi makatwiran, na si Marco, sa lahat ng kanyang mga depekto, ay hindi kayang gumawa ng ganoong kahindik-hindik na bagay. Ngunit sumisigaw ng kabaligtaran ang kanyang intuisyon. Sa 5 taon nilang pagsasama, natutunan na niyang kilalanin ang mga pagbabago sa kanyang tono, ang mga sinusukat na katahimikan, ang mga ngiting hindi umaabot sa mga mata. Si Marco ay isang lalaking hindi kailanman gumagawa ng anuman nang walang dahilan. Tumunog ang landline, binasag ang tensyon. Agad sumagot si Sofia, nagpapasalamat sa distraksyon. Ang kanyang ina. Anak, kumusta ka na? Parang ang tagal mo nang hindi tumatawag. Pupunta ba kayo dito sa linggo? Nag-aya ang tatay mo mag-ihaw-ihaw. Darating din ang tita mo at mga pinsan mo. Hindi ko po alam, ma. May mga bisita si Marco ngayon. Baka sa weekend. Sagot ni Sofia. Tila nag-aalala ang boses ng kanyang ina. Parang may iba sayo. Ayos ka lang ba? Oo, pagod lang. Pilit na tumawa si Sofia. Alam mo na, mga bagay-bagay ng mag-asawa. Basta, mag-ingat ka diyan, anak ha. Kung may problema ka, alam mong nandito lang kami. Umuwi ka kung kailangan mo. Ang pariralang iyon ay nanatiling umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hindi lahat ng kumikinang ay ginto. Dahan-dahan niyang ibinaba ang telepono habang nakatingin sa pinto ng garahe. Isang ideya ang dumaan sa kanyang isipan, mabilis, mapanganib, halos ipinagbabawal. Paano kung i-record niya siya? Kung may binabalak si Marco, kailangan niya ng ebidensya. Lumapit siya sa pasilyo at dahan-dahang lumakad ng walang ingay. Bahagyang nakabukas ang pinto ng garahe. Mula sa loob ay maririnig ang boses ni Marco, mahina, tensyonado, iba sa ginagamit niya sa kanya. Oo, ginawa ko na, sabi niya. Niluwagan ko ang preno, sinuri ko lahat. Hindi mapapansin hanggat hindi bumibilis. Walang maghihinala. Isang aksidente. Nanigas si Sofia. Ang kanyang paghinga ay naging napakababaw na parang masakit ang hangin. Idinikit niya ang kanyang likod sa dingding, kinuyom ang kamao para hindi mabitawan ang cordless phone na hawak pa rin niya. Hindi ito papalpak, patuloy ni Marco. Lahat ay kalkulado at ang insurance policy ay nakapangalan sa kanya, kaya sa akin mapupunta ang pera. Ang puso ni Sofia ay kumakabog sa kanyang dibdib nang napakalakas na natakot siyang baka marinig niya ito. Gusto niyang gumalaw, tumakbo, sumigaw, ngunit hindi tumutugon ang kanyang mga binti. Ang boses ng lalaki sa kabilang linya ay hindi maintindihan, ngunit tila kasabwat. Mahinang tumawa si Marco, yung maikling tawang kinamumuhian niya noon pa man. At siyempre, itatransfer ko ang para sa'yo pagkatapos. Huwag kang mag-alala. Dahan-dahang umatras si Sofia na para bang bawat hakbang ay maaaring gumising sa isang natutulog na halimaw. Pagdating niya sa kusina, inilapag niya ang telepono sa mesa at tinakpan ang kanyang mukha. Hindi siya umiyak. Hindi niya kaya. Lahat ng kanyang binuo, lahat ng pinaniniwalaan niyang totoo, ay gumuho ng tahimik. Ang lalaking katabi niya sa kama, ang nagsasabing mahal siya, ay nagpaplano ng kanyang kamatayan.
Isang ingay ang nagpagulat sa kanya. Isinara ni Marco ang pinto ng garahe at bumalik sa loob. Tumakbo si Sofia patungo sa ref, nagkukunwaring may hinahanap. Nagawa mo na ba ang listahan? Tanong niya pagpasok na may mga kamay sa bulsa. Oo, malapit na, sagot niya. Sinusubukang maging natural, perpekto. Pagbalik mo tutulungan kitang maghanda ng pagkain. Tumango si Sofia nang hindi direktang tumitingin sa kanya. Sige. Lumapit si Marco at hinalikan siya sa pisngi. Nanigas ang kanyang balat. Naramdaman niya ang haplos ng kanyang hininga. Ang pamilyar na kilos na ngayon ay tila marahas para sa kanya. Ang ganda mo kapag tahimik ka, pabulong niyang sabi. Lumunok siya. Magbibihis na ako. Sabi niya at lumayo. Sa kwarto, maingat niyang isinara ang pinto at sumandal dito. Ang kanyang refleksyon sa salamin ay nakatingin sa kanya na may ekspresyong hindi niya makilala. Ang takot ay nagsimulang magbago sa iba pang bagay. Galit. Paano siya naging bulag ng ganito katagal? Naalala niya ang maliliit na detalye, ang mga pagtatalong iniiwasan, ang mga pagbabago ng mood, ang mga gabing lumalabas si Marco para magtrabaho. Lahat ay nagkakatugma. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa drawer at hinanap ang recorder app. Binuksan niya ito, ngunit hindi pinindot ang button. Anong silbi ng isang recording? Inihanda na ni Marco ang lahat para alisin siya. Tiningnan niya ang mga susi sa bedside table. Ang kislap ng metal ay tila nakamasid sa kanya. Alam niyang kung kukunin niya ang mga iyon, pipirmahan niya ang kanyang sentensya. Pagkatapos ay may naalala siya. Nabanggit ni Marco ang mga bisita. Darating sila ng 2:00 ng hapon at may ilang oras pa. Mayroon siyang oras. Oras para mag-isip, oras para kumilos. Umupo siya sa kama, huminga ng malalim at nagsimulang magplano. Kung kokomprontahin niya ito, maaaring maging marahas siya. Kung magkukunwari siyang susunod, baka mas marami pa siyang matuklasan. Nagpasya siyang magkunwari. Bumalik siya sa kusina na may kalmadong ekspresyon. Nagbabasa si Marco ng balita sa cellphone, ganap na relax. Handa na ako, anunsyo ni Sofia. Tinaas ni Marco ang tingin at ngumiti. Ang ngiting dati ay kaakit-akit sa kanya at ngayon ay tila isang maskara. Perpekto, kunin mo ang mga susi, huwag kang magmamaneho ng mabilis. Kinuha niya ang mga ito, ngunit sa halip na dumiretso sa garahe, pumunta siya sa banyo. Isinara niya ang pinto at kinuha ang kanyang telepono. Tinawagan niya ang isang kaibigan, si Bea, nang hindi gaanong nag-iisip. Sof, napatawag ka. It's weird, ang aga pa. Sagot ng boses sa kabilang linya. Sinubukan ni Sofia na panatilihing casual ang tono. Uy Bes, free ka ba later? Pwede ka bang dumaan sa bahay? I have that wine na kinukwento ko sa'yo. Ngayong oras, ayos ka lang ba? Oo naman, basta pumunta ka. At kung wala ako, sabihin mo kay Marco na hintayin ka. Nag-alinlangan si Bea. Sige, pupunta ako. Ayos ka lang ba talaga? Ayos lang. Salamat. Ibinaba niya bago pa makapagtanong pa si Bea. Lumabas siya ng banyo na may peking ngiti. Aalis na ako. May kailangan ka pa ba? Wala. Basta huwag kang magtatagal. Naglakad si Sofia hanggang sa pinto, ramdam ang bigat ng mga susi sa kanyang kamay. Binuksan niya ang pangunahing pinto at huminto. Lumingon siya kay Marco. Nga pala, tumawag ka ba sa talyer? Oo. Sabi nila sa susunod na linggo pa raw magiging handa ang kotse mo. Ah, sagot niya sa isang neutral na tono. Nakapagtataka naman, itinaas ni Marco ang isang kilay. Bakit? Kasi nakausap ko sila kahapon. Sabi nila, halos handa na ang kotse. Pwedeng kunin na lang. Ang katahimikang sumunod ay nakabibingi. Tinitigan siya ni Marco nang hindi kumukurap. Pagkatapos ay ngumiti. Baka napagkamalan kanilang ibang kliyente. Baka nga, sabi ni Sofia habang binubuksan ang pinto. Lumabas siya at isinara ito. Ang sariwang hangin ay tumama sa kanya ng malakas. Naglakad siya hanggang sa dulo ng beranda at huminto. Mula doon ay tanaw niya ang garahe. Alam niyang pinapanood siya nito mula sa bintana. Pagkatapos, isang ideya ang dumaan sa kanyang isipan na parang kidlat. Kinuha niya ang telepono, nagdial ng numero
at nagsalita ng mahina. Hello, Bea. Makinig ka. Huwag kang pupuntang mag-isa. Isama mo ang kapatid mong lalaki. Sabihin mo kailangan ko ng tulong sa isang bagay na kagyat at huwag kang magsabi kahit kanino. Ibinaba niya at huminga ng malalim. Lumingon siya, bumalik sa loob at iniwan ang mga susi sa mesa sa entrada. Anong nangyari? Tanong ni Marco. Lumitaw sa pasilyo. Naalala kong nangako akong dadaan muna kay mama. Mamaya na lang ako pupunta sa supermarket. Nanigas ang kanyang ekspresyon. Sofia, malapit nang dumating ang mga bisita. Huwag mong baguhin ang mga plano. Tiningnan niya ito nang may katahimikang ikinagulat nito. Hindi maganda ang pakiramdam ko. Hihiga muna ako sandali. Umakyat siya sa hagdanan nang hindi naghihintay ng sagot. Pagdating sa kwarto, isinara niya ang pinto at napaupo sa sahig. Hindi siya umiyak. Hindi niya kayang gawin iyon. Alam niyang bawat kilos ay dapat kalkulado. Habang sumisilip ang araw sa bintana, naunawaan ni Sofia ang bigat ng panganib. Ang lalaking katabi niyang matulog ay hindi lang nagplano ng kanyang kamatayan, kundi ginawa ito ng may malamig na katumpakan, nagtitiwalang susunod siya ng walang tanong. Tiningnan niya muli ang kanyang refleksyon sa salamin. Ang babaeng nakikita niya ay hindi na ang parehong babae noong umaga. Siya ay isang taong nagising mula sa isang ilusyon. At habang naririnig niya ang mga yapak ni Marco sa ibaba, isang parirala lamang ang paulit-ulit sa kanyang isipan, isang pariralang umalingaw-ngaw ng may nakakatakot na kalinawan. Gusto niya akong patayin at hindi pa niya alam na alam ko na. Ang hindi alam ni Sofia ay ang almusal na iyon, ang magiging huling sandali ng kapayapaan na mararanasan niya sa mahabang panahon. Ang tensyon ay pumipiga sa kanyang dibdib na parang isang hindi nakikitang kamay. Nakaupo sa gilid ng kama, magkakaugnay ang mga kamay. Binabalikan ni Sofia sa isip ang bawat salita ng pag-uusap na narinig niya sa garahe. Wala siyang ebidensya, tanging ang kanyang alaala, ngunit ang kanyang alaala ay kasing linaw ng kristal. Nagplano si Marco ng kanyang kamatayan. Sinabi niya ito nang walang pag-aalinlangan na may lamig na hindi pa niya naririnig sa boses nito. Nagsalita siya tungkol sa mga insurance policy, sa mga dokumento na lahat ay mapupunta sa pangalan niya, na parabang ang buhay niya ay isang hadlang lamang sa daan patungo sa isang mas punong bank account at isang mas bakanteng bahay. Ang mga kurtina sa silid ay bahagyang nanginginig dahil sa simoy ng hangin mula sa nakabukas na bintana, at ang malumanay, halos inosenteng tunog na iyon ay sumasalungat sa bagyong nagngangalit sa kanyang isipan. Hindi niya maaaring hayaang bumagsak, hindi pa ngayon, hindi pa gaanong kabilis. Kailangan niyang manatiling kalmado, kahit hanggang sa malaman niya kung ano ang gagawin. Ang kanyang paghinga ay hindi regular, na parabang natututo siyang mabuhay muli sa isang mundo kung saan walang anuman ang tulad ng inaakala. Mula sa ibaba ay nakarinig siya ng mga yapak, ang tunog ng mga sapatos ni Marco sa sahig na kahoy. Ang kanyang mga kilos ay eksakto, may ritmo. Inihahanda niya ang mesa para sa mga bisitang darating sa loob ng ilang oras. Napakatiyak niyang susunod si Sofia, na kukunin niya ang kanyang kotse at aalis na parang isang huwarang asawa, kaya hindi na siya nag-abalang magkunwari. Para sa kanya, tapos na ang plano. Kailangan na lang niyang mamatay. Ipinikit ni Sofia ang kanyang mga mata. Kailangan niyang alalahanin, makita ang mga puwang, maunawaan kung kailan siya tumigil sa pagtingin, kung kailan naging isang ilusyon ang kanyang buhay. At doon nagsimulang dumating ang mga alaala na parang mga piraso ng isang pelikulang napanood niya nang hindi nauunawaan ang tunay na argumento. Nang makilala niya si Marco, siya ay kaakit-akit. Isa sa mga lalaking tila alam kung ano ang sasabihin sa tamang sandali. Nilapitan siya nito sa isang bookstore. Nagtanong tungkol sa isang libro ng mga tula. Nasa bahay pa rin iyon ni Sofia na may dedikasyong isinulat niya sa unang pahina upang hindi mo makalimutan ang pagkakataong nagbuklod sa atin. Sa simula, siya ay maalaga, maingat, matamis hanggang sa suktulan. Mga bulaklak ng walang dahilan, mga mensahe sa hating gabi, maliliit na detalye na nagparamdam sa kanyang siya ang pinili. At siya,
Pagkatapos ng isang serye ng mga di kasiyasiyang relasyon, ay inakalang sa wakas ay natagpuan na niya ang isang naiiba. Sa mga unang buwan, lahat ay perpekto, o iyon ang inakala niya. Nang magsimula silang magsama, nagsimula na rin ang mga katahimikan. Hindi ito mga hayagang pagtatalo o mga insulto. Mas sopistikado si Marco kaysa doon. Sapat na ang isang kilos, isang tingin, isang strategic na pagkukulang upang iparamdam sa kanya na siya ang may kasalanan, hindi sapat, kulang. At kapag sinusubukan niyang makipag-usap, palagi siyang may dahilan, isang lohikal na paliwanag na nagpapatahimik sa kanya. May mga bagay na ngayon ay nagkakaroon na ng kahulugan, tulad ng minsang nawala siya ng 2 araw nang walang paalam at bumalik na may napakamahal na singsing, sinasabing sorpresa iyon para sa kanya. O ang mga gabing may pulong siya kasama ang mga kasosyo na hindi niya kailanman ikinuwento o noong pinapirma niya siya ng mga dokumento para kung sakali nang maglakbay sila sa ibang bansa. Mga dokumentong pinirmahan niya ng hindi binabasa, nagtitiwala, at ngayon, lahat ay gumuho. Ang buong love story na paulit-ulit niyang ikinuwento sa kanyang mga kaibigan na para bang isang modernong fairy tale ay isang kasinungalingan lamang na may expiration date dahil hindi siya mahal ni Marco. Kinakalkula siya ni Marco. Bumukas ang pinto ng silid nang walang babala. Nagulat si Sofia. "Ayos ka lang ba?" tanong ni Marco habang sumisilip. Huminga ng malalim si Sofia, nagkukunwaring kalmado na hindi niya nararamdaman. "Oo, humiga lang ako sandali. Medyo masakit ang ulo ko." "Huwag kang magtatagal. Malapit na ang oras para pumunta sa supermarket." Tumango si Sofia nang hindi tumitingin sa kanya. Isinara niya ang pinto ng marahan. Sa sandaling iyon, gusto niya sanang harapin siya, sabihing alam niya ang lahat, sigawan siya, isuka sa kanyang mukha ang katrayduran, ngunit alam niyang magiging isang pagkakamali iyon. Wala siyang ebidensya at mas malakas si Marco, mas malamig, mas handang tumawid sa isang linyang hindi pa niya kayang harapin ng mag-isa. Kinuha niya ang telepono, nag-alinlangan kung sino ang tatawagan. Naisip niya ang pulis, ngunit ano ang sasabihin niya? Na nakarinig siya ng isang pag-uusap, na ang kanyang asawa ay nagsasalita tungkol sa isang plano, na wala siyang mga recording, walang mga mensahe, walang ebidensya. Natakot siyang hindi seryosohin. Natakot siyang baka mabaligtad pa ni Marco ang kwento at palabasin siyang paranoid. Naisip niyang i-record siya, subukang mag-udyok ng isa pang pag-uusap at itala ang kanyang boses, ngunit mapanganib ito at kung matuklasan niya ang kanyang intensyon, walang pangalawang pagkakataon. Lumakad siya patungo sa salamin sa tokador at tiningnan ang sarili. Ang kanyang mga mata ay iba na, mas madilim, mas walang laman, na para bang sa loob ng ilang oras ay nawala ang isang mahalagang bahagi ng kanyang sarili. Nang bumaba siya, nagsasalin si Marco ng alak sa mga kopa. Nakalatag na ang mantel, nakalinya ang mga kubyertos, at may listahan sa ibabaw ng counter sa kusina. "Heto na," sabi niya. "Ito ang kailangan mong bilhin. Huwag mong kalimutan ang seafood, at kung wala, bumili ka ng iba, basta elegante." Kinuha ni Sofia ang listahan nang hindi sumasagot. Naramdaman niyang nakatitig ang mga mata nito sa kanya. "Namumutla ka," komento niya. "Ayos ka lang ba?" "Mabuti na," pagsisinungaling niya. "Mabuti naman, dahil kailangan kong maging perpekto ka ngayon. Alam mo naman ang mga kaibigan ko, mapagmasid." "Oo," sagot niya. "Alam ko." Pagkatapos ay may nangyaring hindi inaasahan. Lumapit si Marco at hinaplos ang kanyang buhok. Isang kilos na dati ay magiging matamis, ngunit ngayon ay nagpapalamig sa kanya. "Ang ganda mo kapag tahimik ka," sabi niya, nang may ngiti. Hindi sumagot si Sofia. Hinigpitan niya ang hawak sa listahan at lumayo ng ilang hakbang. Pumunta siya sa kanyang bag, kinuha ang cellphone at nagkunwaring tinitingnan ang mga mensahe. Sa katotohanan, mabilis siyang nag-text sa kaibigang si Bea. "Nasa bahay ka ba? Kailangan kitang makausap, urgent. Huwag kang tumawag. Sagutin mo lang ng oo o hindi." Naghintay siya na may kabog sa dibdib. Ilang segundo pagkatapos, dumating ang sagot.
Oo, pupunta na ako diyan. Iyon lang ang isinulat niya bago burahin ang mga mensahe. Lumingon siya kay Marco. Aalis na ako ngayon. Para makabalik ako agad. Tumango si Marco, nasiyahan. Tandaan mo, huwag kang magmamaneho ng mabilis. Delikadong kotse yan. Kinuha ni Sofia ang mga susi. Lumakad patungo sa pinto, ngunit huminto bago lumabas. Hindi mo ba gustong ikaw na lang ang pumunta? Pwede akong maiwan para ihanda ang mesa. Para handa na ang lahat pagdating mo. Kumunot ang noo ni Marco. Isang maliit na kilos, halos hindi mapapansin, ngunit napansin niya ito. Iyon ang mikrosegundo ng pagkailang. Hindi, sabi niya. Mas gusto kong ikaw ang pumunta. Mas nagtitiwala ako sa iyong husga sa pagpili ng mga sangkap. Tiningnan siya ni Sofia at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi siya nagkunwari. Hindi ko gagamitin ang kotseng yan. Ang parirala ay bumagsak ng may tunay na bigat. Tiningnan siya ni Marco ng tahimik. Paumanhin. Sabi ko, hindi ko gagamitin ang kotse mo. Kung gusto mong bilhin ko ang mga bagay na yan, magtataksi ako o magbibisikleta o maglalakad, pero hindi ako sasakay sa kotseng yan. Nanigas ang hangin. Hindi nagsalita si Marco sa loob ng mahabang segundo. Hindi nagbago ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay tumigas. At bakit naman? Dahil may masama akong kutob at mas gugustuhin kong sundin iyon kaysa sa isang walang kwentang pakiramdam. Ngumiti siya. Ang pinakapeke niyang ngiti sa buong buhay niya. Mahinang tumawa si Marco, ngunit hindi lumambot ang kanyang tingin. Ang weird mo ngayon. May nakaaway ka ba? O baka may dalaw ka? Siguro, hindi ko alam, pero hindi ako komportableng gamitin ang kotse mo. Napakadrama mo na. Sige, bahala ka kung paano ka pupunta. Basta huwag kang magtatagal. Tumango siya at lumabas ng bahay. Naramdaman niyang nakatitig ang tingin nito sa kanyang likod hanggang sa tumawid siya ng kalsada. Nang malayo na siya, kinuha niya ang kanyang telepono at muling nag-text kay Bea. Buksan mo ang pinto. Malapit na ako. 10 minuto, pagkatapos ay pumasok siya sa apartment ng kanyang kaibigan. Tiningnan siya ni Bea nang may pag-aalala. Anong nangyari? Ganyan ang itsura mo. Pinutol siya ni Sofia. Kailangan kong makinig ka sa akin nang hindi ako pinuputol, pakiusap. At sa sumunod na 30 minuto, ikinuwento niya ang lahat. Mula sa pag-uusap sa garahe hanggang sa almusal noong umagang iyon, namutla si Bea. Sigurado ka ba? Sa tingin mo ba mag-iimbento ako ng ganitong bagay? Umiling si Bea. At ngayon, anong plano mo? Iyon ang sinusubukan kong alamin. Pupunta ako sa pulis. At ano ang sasabihin ko? Nasalita ko lang laban sa kanya. Tumayo si Bea, nagsimulang maglakad-lakad. Pwede kang manatili dito ng ilang araw o pumunta sa nanay mo. Ayokong idamay siya dito o ikaw. Baka magpakita siya. Magtanong. Hindi ko alam kung ano ang kaya niyang gawin. Huminto si Bea. I-record mo siya. Subukan mong pasalitain ulit siya. Ngayong alam mo na kung paano siya mag-isip, baka pwede mo siyang painin. Ipasabi mo sa kanya ang isang bagay. I-record mo at pumunta tayo sa pulis. Tumango si Sofia. Nagsimulang maayos ang kanyang isipan. Kailangan ko ng recorder at isang plano. Kumuha si Bea ng isang lumang telepono na mayroon pa ring built-in na recorder. Gamitin mo ito. Simple lang, pero mapagkakatiwalaan. Kinuha ito ni Sofia na parang isang sandata. Salamat. Nanatili siya sa bahay ni Bea ng ilang oras pa. 5:00, bumalik siya sa bahay. Naghihintay si Marco sa sala na may tila relax na mukha. Saan ka galing? Nakasalubong ko si Bea sa daan. Malapit siya sa palengke. Sumama ako sa kanya. At ang alak, nakalimutan ko. Babalikan ko mamaya. Lumingon siya at umakyat sa kanyang silid nang walang sinasabi. Noong gabing iyon, habang natutulog si Marco, tinitigan ni Sofia ang kisame nang hindi gumagalaw. Alam niyang isang maling salita lang ay maaring maging kanyang sentensya ng kamatayan, ngunit alam din niyang kung mananahimik siya, tatapusin ni Marco ang trabaho. At wala siyang balak mamatay. Hindi sa mga kamay ng lalaking iyon. Hindi nang hindi lumalaban,
Hindi nang hindi inilalantad siya, hindi nang hindi isinisigaw ang kanyang katotohanan sa mundo. Kaya't hinigpitan niya ang hawak sa recorder, ang kanyang hinlalaki sa record button at nagsimulang magplano. Ginugol ni Sofia ang gabing iyon ng gising, ang mga mata ay nakatitig sa dilim ng kisame, hawak ang recorder na parang karugtong ng kanyang kaluluwa. Ang pagtulog ay isang luho na hindi niya kayang bayaran. Natatakot siya. Totoong takot. Takot na bumabalot sa buong pagkatao niya. Hindi ito paranoia. Hindi ito pagmamalabis. Inamin ng kanyang asawa ang isang tangkang pagpatay. Mayroon siyang detalyadong plano, isang motibasyong pinansyal at isang tahimik na paraan upang magmukhang aksidente ang kanyang kamatayan. Ilang beses kaya niya itong inensayo sa kanyang isipan. Ilang beses siyang humiga sa tabi niya na alam na may petsa na ang kanyang buhay. Ang mga numero sa digital na orasan ay kumikinang na pula sa bedside table. Alas 5:52 na ng umaga. Sa labas, nagsisimula ng kumanta ang mga ibon at sa tunog na dati ay tila kaaya-aya sa kanya, ngayon ay panganib na lamang ang naririnig niya. Dahan-dahang bumangon si Sofia, naligo ng tahimik, nagbihis ng simpleng damit, inilagay ang recorder sa kanyang bag kasama ang cellphone at isang maliit na kwaderno kung saan isinulat niya, "Kung may mangyari sa akin, si Marco, ang asawa ko, ang may gawa. Suriin ninyo ang kanyang kotse." Tinupi niya ito at itinago sa ilalim ng bag. Alam niyang nag-iisa siya, walang ibang makakaprotekta sa kanya kung mabibigo siya. Alas 11, bumaba siya sa kusina. Tulog pa si Marco. Narinig niya itong humihilik, ilang minuto lang ang nakalipas. Naghanda siya ng kape sa automatic coffee maker para lang mapanatili ang anyo. Pagkatapos, may kalkuladong mga hakbang, nagtungo siya sa pangunahing pinto, tumingin muli sa hagdanan, at lumabas. Madilim-dilim pa sa labas, ngunit naririnig na niya ang mga unang biyahe ng tricycle sa di kalayuan at ang tahol ng mga aso sa kapitbahay. Ang hangin ay medyo maalinsangan na, gaya ng karaniwan. Naglakad siya patungo sa pangunahing kalsada at pumara ng taxi. Nagbigay siya ng ibang address. Bumaba siya 4 na kalye ang layo at mula doon ay naglakad patungo sa pinakamalapit na istasyon ng pulis. Bawat hakbang ay isang labanan sa pagitan ng dalawang boses sa kanyang ulo. Sinasabi ng isa na ginagawa niya ang tama, na kailangan niyang protektahan ang kanyang buhay. Ang isa naman ay bumubulong na mastuso si Marco, na magagawa niyang magmukhang inosente, na gagawin siyang baliw. Nang pumasok siya sa istasyon, amoy murang disinfectant at lumang papel ang lugar. May 2 opisyal sa desk. Ang isa ay nagbabasa ng folder, ang isa ay umiinom ng kape. Pareho silang tumingin sa kanya ng walang interes. Naramdaman ni Sofia na nanginginig ang kanyang mga tuhod. Kailangan niyang sabihin ito ng malakas, sabihin ang lahat, at sa sandaling gawin niya ito, wala nang balikan. "Kailangan kong makausap ang isang inspektor," sabi niya. Lumulunok. Tungkol ito sa isang tangkang pagpatay. Huminto sa paggalaw ang mga lalaki. Isa sa kanila, ang may balbas, ay masusing tumingin sa kanya. "Kayo po ba ang biktima?" "Oo." "Ang salarin?" "Ang asawa ko." Katahimikan. Isang mabigat na katahimikan. Kinuha ng lalaki ang intercom at humiling sa isang tao na bumaba. 5 walang katapusang minuto ang lumipas hanggang sa isang babaeng nasa katanghaliang gulang na may buhok na nakapusod at seryosong mukha ang lumitaw sa pasilyo. "Ako si Inspector Cruz. Ang pangalan ninyo, Sofia Delgado." Dinala siya sa isang maliit na silid, walang bintana, na may isang mesa at 2 plastik na upuan. Umupo ang inspektor sa harap niya, naglagay ng recorder sa mesa at sinenyasan siyang magsimula. Naramdaman ni Sofia na naninikip ang kanyang lalamunan, ngunit huminga siya ng malalim, kumuha ng lakas mula sa kung saan at nagsalita. Ikinuwento niya ang lahat mula sa simula, mula sa mga banayad na pagbabago kay Marco, ang mga gabi sa garahe, ang pag-uusap na aksidente niyang narinig. Binanggit niya ang insurance policy, ang pag-aari ng bahay. Nagsalita siya tungkol sa pagpupumilit na gamitin niya ang kotse nito. Nang matapos siya, hindi nagsalita ang inspektor sa loob ng ilang segundo, tinitingnan lamang siya.
Mayroon ka bang anumang pisikal na ebidensya? Na-record mo ba ang pag-uusap na iyon? Hindi po. Hindi ko na po nagawa. Biglaan po kasi. At mula noon, nagpakita ba siya ng anumang mapanganib na kilos? Hindi po direkta, pero hindi ko na kayang magpanggap. Hinihintay niyang kunin ko ang kotseng iyon. Kumbinsido po akong ginalaw ang preno. Sinabi niya iyon sa mga salitang iyon. Maaari mo ba kaming dalhin sa bahay na iyon? Papapasukin mo ba kami? Nag-alinlangan si Sofia. Kung pupunta po tayo ngayon, oo. Sa tingin ko, hindi siya maghihinala na pumunta ako rito. Tumango ang inspektor. Tinawag niya ang 2 ahente. Humiling din siya ng isang mekanikong porensiko. Sa loob ng wala pang 20 minuto, papunta na sila sa bahay ni Sofia. Tahimik ang biyahe. Nasa likod siyang upuan, nanlalamig ang mga kamay sa kanyang mga hita, pinapanood ang mga kalye, bawat traffic light, bawat kanto ay parang isang punto ng walang pagbabalik. Kung makita sila ni Marco na dumarating, magbabago ang lahat, matatapos na ang mga maskara. At hindi niya alam kung hanggang saan ang kaya niyang gawin kung maramdaman niyang nawawala na sa kanyang mga kamay ang plano. Nang huminto ang sasakyan ng pulis sa harap ng kanilang bahay, pinigil ni Sofia ang kanyang hininga. Nasa beranda si Marco, nagdidilig ng mga halaman gamit ang hose. Nang makita ang sasakyan, kumunot ang kanyang noo. Pagkatapos, nang makita siyang bumaba kasama ang inspektor, nagbago ang kanyang ekspresyon. Isang halo ng pagkalito at alarma ang dumaan sa kanyang mukha. Anong nangyayari? Tanong niya habang tinatanggal ang kanyang mga guwantes. Ginoong Marco Montenegro, sabi ng inspektor, ang inyong asawa ay nagbigay ng isang salaysay. Magtatanong lang kami at susuriin ang inyong kotse. Maaari po ba kayong makipagtulungan? Kumurap si Marco. Suriin ang kotse ko. Bakit? Para sa pag-iingat. Maaari kayong tumanggi, siyempre, ngunit kung ganoon, hihiling kami ng isang court order. Tiningnan ni Marco si Sofia. Hindi niya ibinaba ang kanyang tingin. Sige, wala akong itinatago, sabi niya nang may pilit ng ngiti. Itinuro niya ang mekaniko patungo sa garahe. Samantala, hiniling ng inspektor kay Sofia na ipakita ang insurance policy, mga papeles ng kotse at titulo ng bahay. Ibinigay ni Sofia ang lahat. Ang mga dokumento ay nasa kung saan iniwan ni Marco na para bang hindi niya inaasahang magkakaroon siya ng lakas ng loob na gamitin ang mga ito. Lumipas ang 40 minuto. Tahimik na sinuri ng mekaniko ang lahat gamit ang isang flashlight at ilang kasangkapan. Nang lumabas siya, seryoso ang kanyang mukha. Putol ang linya ng preno, sabi niya. Hindi ganap, eksakto sa puntong hindi agad mapapansin, ngunit ginawa ito ng may katumpakan. Sa sandaling bumili siya at kailangang pumreno ng malakas, bibigay ito. Halos sigurado, naging hindi matitiis ang katahimikan. Maaari mo bang kumpirmahin kung ito ay aksidente o sinadya? Sinadya. Hindi ito nangyayari ng kusa. Ito ay isang pagbabagong ginawa ng isang taong alam ang kanyang ginagawa. Bumaling ang inspektor kay Marco. Mayroon ka bang paliwanag? Wala akong ideya kung paano nangyari iyan, sagot niya. Nagkukunwaring nagulat. Baka paninira lang iyan o may gustong manakit sa akin, pero hindi ako iyon. Sabi ng asawa mo, narinig kanyang umamin. Umamin ng ano? Isang kabaliwan. Inaakusahan niya ako na gusto ko siyang patayin. Humarap si Sofia. Narinig kita, Marco, sa garahe. Sinabi mong puputulin mo ang preno. Sinabi mong magmumukha itong aksidente. Nagsalita ka tungkol sa insurance policy, sa mga papeles, sa kung ano ang makukuha mo. Baliw ka, sigaw niya. Hindi ko alam kung ano ang pinagsasabi mo. Ano bang gusto mo, sirain ako? Gusto kong mabuhay, sagot ni Sofia nang may matatag na boses. Sumenyas ang inspektor sa mga ahente. Arestuhin siya. Pinusasan siya doon mismo, sa harap ng hardin, habang tumutulo pa ang tubig mula sa hose. Sumisigaw si Marco. Nagtatanggol, inaakusahan si Sofia ng paghihiganti, ng pagkawala sa sarili, ngunit wala na itong halaga. Dinala siya sa loob ng bahay. Umupo ang inspektor kasama niya sa sala. Ang ginawa mo ay matapang, pero nagsisimula pa lang ito. Kailangan nating mag-imbestiga pa. Kausapin ang taong nakausap ng asawa mo, suriin ang kanyang mga account, telepono, mga galaw.
Ngunit salamat sa iyo, naiwasan natin ang isang trahedya. Tumango si Sofia ng tahimik, tumingin sa bintana at nakita ang sasakyan ng pulis na papalayo kasama si Marco sa likod. Ang buong buhay niya ay nagbago sa loob lamang ng ilang oras. Hindi na siya ang perpektong asawa o ang babaeng may maayos na buhay. Siya ay isang biktima ng tangkang pagpatay mula sa lalaking nagsasabing mahal siya. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod. Naramdaman niya ang isang lamig na hindi mula sa hangin, kundi mula sa loob. Nanginginig ang kanyang katawan. At habang nagsasalita pa ang inspektor, isang bagay lang ang naiisip niya. Ilang beses kayang pinangarap ni Marco ang kanyang kamatayan habang niyayakap siya sa gabi. Paano mo nagawa? Bulong niya. 5 taon kang natutulog sa tabi ko habang iniisip kung paano ako papatayin. Ang katotohanan ay lumabas na, ngunit ang impyerno ni Sofia ay nagsisimula pa lamang. Ang pag-aresto kay Marco ay hindi nagdulot ng ginhawa o kapayapaan, kundi isang bagong uri ng dalamhati mas malalim, mas tahimik, na parang isang mabangis na hayop na humihiga sa isang madilim na sulok, ngunit hindi tumitigil sa paghinga malapit sa iyong tainga. Nalampasan ni Sofia ang unang pagsubok. Nakaligtas siya sa tangka. Hinarap niya ang halimaw na may pangalan at apelyido. Ngunit ngayon, isang mas malalim na lagusan ang nagbubukas kung saan ang dilim ay hindi na lamang pisikal kundi psikolohikal, kung saan ang takot ay wala na sa labas kundi nasa loob niya. Ang mga sumunod na araw ay lumipas sa pagitan ng mga interogasyon, mga folder na may opisyal na selyo at walang tigil na tawag mula sa presinto. Ginugol ni Sofia ang karamihan ng kanyang oras sa bahay ni Bea. Hindi niya kayang bumalik sa sariling tahanan. Ang hangin doon ay parang lason. Bawat sulok ay nagbabalik ng mga baluktot na eksena ng kanyang buhay, kasama si Marco, ang kusina kung saan sila nagtatawanan, ang sofa kung saan sila nanonood ng mga pelikula na magkayakap, ang silid tulugan kung saan pinapanood siya nitong matulog. Ngayon, lahat ng mga alaalang iyon ay nadungisan, at ang pinakamasakit ay ang malaman na tanging sa kanyang panig lamang naging totoo ang mga iyon. Tumawag muli si Inspector Cruz 3 araw pagkatapos ng pag-aresto. Ang kanyang tono ay direkta, ngunit may bahid na natutunan ni Sofia na kilalanin bilang paggalang. Sa kanyang paraan, hinahangaan siya nito. May nahanap kami, sabi nito sa telepono. Kailangan kong pumunta ka rito. Dumating si Sofia sa istasyon na mas mabilis ang tibok ng puso. Alam niyang bawat bagong revelasyon ay isang karagdagang hiwa sa laman ng kanyang nakaraan. Sinalubong siya ng inspektor sa kanyang opisina na may hawak na folder. Sinusuri namin ang mga gadget ng asawa mo. Sa isa sa mga tinanggal na email, nakahanap kami ng mga palitan ng mensahe sa isang Elias Ramos. Pamilyar ba sa iyo ang pangalang iyon? Kumunot ang noo ni Sofia. Pamilyar ang pangalan, ngunit hindi niya matukoy. Magkasama sila sa trabaho 4 na taon na ang nakalipas, dagdag ni Cruz, sa real estate. Nababanggit siya ni Marco sa mga pulong niya paminsan-minsan. Dahan-dahang tumango si Sofia. Oo, naaalala niya ang apelyido sa mga usapan, mga diskusyon sa trabaho, mga kuwento, palaging may bahid ng paghamak, sabi ni Marco. Si Elias daw ay isang tanga, pero kapaki-pakinabang. Well, hindi siya kasing tanga ng sinasabi niya, patuloy ni Cruz. Nakahanap kami ng mga pahiwatig na siya ang nagmungkahi na magkunwaring aksidente, ngunit hindi lang iyon, mayroon pa. Binuksan niya ang folder, kumuha ng isang gusot na papel at inilagay sa harap niya. Ito ay isang kopya, isang testamento. Kinuha ito ni Sofia. Naroon ang kanyang pirma, ang kanyang sulat, ngunit hindi niya matanda ang pumirma siya nito. Ang sulat ay kapani-paniwala, ang petsa ay kamakailan lamang. Nakasaad dito na kung sakaling mamatay siya, iiwanan niya si Marco bilang nag-iisang tagapagmana na may ganap na kapangyarihan sa bahay, mga bank account at iba pang ari-arian. Peke ito, mahinang sabi niya, ramdam ang kirot sa dibdib. Alam namin. Kinumpirma na ng isang handwriting expert. Nakahanap din kami ng mga draft ng mga katulad na dokumento sa kanyang computer. Ang ilan ay nasa papel,
na may mga sulat kamay na pagwawasto. Mukhang pinipino niya ang kanyang laro. Hindi siya mag-iiwan ng anumang butas. Kinagat ni Sofia ang kanyang labi. Para bang itinayo ni Marco ang kanyang kamatayan nang may parehong katumpakan ng isang arkitekto na nagdidisenyo ng isang bahay hakbang-hakbang, walang pagmamadali, hindi hinahayaang guluhin ng pagkakataon. Bawat dokumento, bawat pag-aayos, bawat salitang sinabi sa mga hapunan, lahat ay bahagi ng script. At itong si Elias, inaresto na ba siya? Hindi pa, binabantayan pa namin siya. Ngunit kung walang mas konkretong ebidensya, hindi kami makakilos. Maingat siya. Binura niya lahat. Hindi siya nagsasalita sa telepono. Hinala namin, pero hindi namin mapatunayan. Huminahon ang boses ni Cruz. At dito ko kailangan na mag-ingat ka. Ngayong araw, nakatanggap kami ng isang anonymous na tawag. Hindi nag-iwan ng pangalan, ngunit sinabi sa amin na tigilan mo na raw ang paglalaro ng apoy. Maikli lang, mapanira. Alam niya ang iyong case number. Iyon ay maaaring manggaling lamang sa isang taong nasa loob. At si Elias ay nagtrabaho kasama ang mga abogado. May mga koneksyon siya. Naramdaman ni Sofia na bumaba ang kanyang dugo sa kanyang mga paa. Nanginginig ang kanyang mga binti. Ibig mong sabihin, maaari niyang subukan. Hindi namin inaalis sa posibilidad. Bumalik siya sa apartment ni Bea noong gabing iyon nang walang imik. Naligo ng tahimik. Ayaw maghapunan. Umupo siya sa tabi ng bintana, pinapanood ang kalye habang bumabagsak ang gabi sa mga bubong ng lungsod na parang isang malamig na kumot. Lumapit si Bea na may dalang tasa ng tsaa. Anong sabi nila? Nag-alinlangan si Sofia. Pagkatapos ay nagsalita. Hindi siya nag-iisa. May isa pa, isang kasamahan, si Elias. Iniimbestigahan siya ng pulis, ngunit wala pa silang magawa. At tinawagan ako. Tinakot ako. Hinigpitan ni Bea ang hawak sa tasa. Kailangan mong manatili dito. Huwag kang aalis ng mag-isa. Huwag kang sumagot sa mga kakaibang tawag. Sasamahan kita kahit saan. Salamat. Bulong ni Sofia. Pero hindi ko alam kung sapat na iyon. Alam ng lalaking ito kung paano kumilos, hindi siya nag-iiwan ng bakas. 3:00 ng madaling araw, tumunog ang intercom. Nagkatinginan sila. Ang tunog ay biglaan, isang pindot lang. May inaasahan ka ba? Tanong ni Bea na nanlalaki ang mga mata. Sa ganitong oras, wala. Maingat silang tumayo. Kinuha ni Bea ang kanyang telepono. Sumilip si Sofia sa butas ng pinto. Wala siyang nakita. Muling tumunog ang intercom. Sa pagkakataong ito, mas mahaba, mas mapilit, tumawag si Bea sa pulis. Habang naghihintay, idinikit ni Sofia ang kanyang tainga sa pinto. Pagkatapos ay narinig niya ang tunog. Mahina, halos hindi marinig. May gumagalaw sa kandado mula sa labas. Pinipilit niyang buksan ang pinto. Sigaw ni Bea sa operator. Sa Trevis Street, Building 12, second floor. Pumunta na kayo. Huminto ang tunog. Pagkatapos, mabilis na mga yapak sa hagdanan. Tumakbo sila sa bintana at nakita ang isang taong nakahood na lumabas sa gusali at tumakas sa kalye, nawawala sa mga anino. Dumating ang pulis 20 minuto pagkatapos. Wala na. Kumuha sila ng mga pahayag. Hindi ito ang unang banta. May pattern. Malinaw ang mensahe. Minamarkahan ka. Manahimik ka. Bumalik ka sa iyong lugar. Ngunit wala si Sofia na intensyong manahimik. Kinabukasan, pumunta siya ulit kay Inspector Cruz. Kagabi, sinubukan nilang pumasok. Alam namin, natanggap namin ang ulat. Humiling na kami ng warrant para i-monitor ang mga komunikasyon ni Elias. Pero sa ngayon, gusto kong pag-isipan mo ang isang bagay. Ano po ang umalis? Kumunot ang noo ni Sofia. Ang pag-alis ay hindi pagtakas, ito ay pagprotekta sa sarili. Pumunta ka sa ibang lungsod ng ilang araw, sa bahay ng isang kamag-anak, sa isang hotel. Baguhin mo ang iyong routine. Ang mga ganitong uri ng tao ay hindi basta-basta tumitigil at masyado kang lantad. Tumingin si Sofia sa bintana ng opisina. Patuloy ang takbo ng mundo. Mga taong naglalakad, mga sasakyang umaandar,
mga batang tumatakbo, ngunit sa loob niya, lahat ay nakatigil, paralisado. Ayokong maramdaman niyang nanalo siya. At hindi siya mananalo, matatag na sabi ni Cruz. Pero kailangan kong buhay ka para makita siyang bumagsak. 2 araw pagkatapos, umuwi si Sofia sa kanyang mga magulang. Hindi niya sinabi ang buong katotohanan, sinabi lang niyang naaresto si Marco dahil sa isang seryosong bagay at kailangan niyang makasama sila sandali. Umiyak ang kanyang ina. Ang kanyang ama ay hindi tumigil sa pagtingin sa telepono sa loob ng maraming oras na parabang naghihintay ng isang tawag na magpapaliwanag sa hindi maipaliwanag. Sa mga gabing iyon, hindi natutulog si Sofia. Bumabangon siya bawat oras upang tingnan ang mga kandado. Isang beses siyang nahuli ng kanyang ina, may hawak na kutsilyo sa tabi ng bintana sa sala. Anong nangyayari sa iyo, anak? Wala po. Hindi lang ako makatulog. Anong ginawa sa iyo ng lalaking iyon? Hindi sumagot si Sofia. Isang umaga, nakatanggap siya ng isang sobre na walang nagpadala, walang opisyal na selyo, tanging ang kanyang pangalan na nakasulat kamay. Sa loob, isang larawan siya na naglalakad sa kalye kasama si Bea. Isang tala, kaya ka naming abutin, kahit saan. Nabitawan niya ang sobre, tinawagan niya si Cruz. Hindi na ito isang banta, ito ay isang pangangaso. Hindi nag-alinlangan ang inspektor, mas lalo nating didiinan. Ngayon, mayroon na akong maipapakita sa hukom. Ilang oras pagkatapos, ipinatawag si Elias Ramos upang magbigay ng pahayag. Sinalakay ang kanyang bahay. Sa kanyang computer, nakahanap sila ng mga naka-encrypt na pag-uusap kay Marco. Hindi sapat para formal siyang akusahan, ngunit sapat para ilagay siya sa ilalim ng surveillance. Si Sofia ay binigyan ng pansamantalang proteksyon. 2 ahente sa rotating shifts, palaging malapit. Parang isang anino. B. Amalino. Noong gabing iyon, sa wakas ay nakatulog siya ng ilang oras, ngunit walang gulat, walang pilit na pinto, walang anino sa pasilyo. Nakatakas siya sa mamamatay tao, ngunit ang anino ng kanyang katrayduran ay patuloy na bumabagabag sa kanya. At alam ni Sofia na hindi ito matatapos hanggat hindi lumalabas ang lahat ng mga lihim, kahit na masakit, kahit na wasakin siya, kahit na baguhin ito magpakailanman. Ang babaeng minsan ay inakalang alam kung ano ang pag-ibig. Ang unang pagkakataong pumasok siya sa opisina ng psychologist, nakaramdam si Sofia ng hiya. Hindi takot, hindi galit, hindi lungkot. Ito ay ang kakatuwang kirot na lumilitaw kapag nararamdaman mong nabigo ka sa isang pangunahing bagay, tulad ng hindi pagbabasa ng mga senyales na parang kasalanan mo. Ang waiting room ay pinalamutian ng mga maiinit na kulay, mga abstract na painting, at isang aroma diffuser na naghahalo ng lavender at isang bagay na citrus. Lahat ay tila dinisenyo upang magpakalma, ngunit ang kanyang isipan ay isang minahan. Walang nagpapakalma, lahat ay sumasabog. Ang therapist ay nagngangalang Nora, mga nasa 40s. Matatag ngunit mahabaging ekspresyon. Mayroon siyang tingin na hindi kailangang magtanong ng labis upang mabasa kung ano ang itinatago ng iba. Umupo si Sofia sa harap niya, ipinagkrus ang mga braso, at sinabi ang matagal na niyang iniisip. Paano ako nakatulog sa loob ng 5 taon sa tabi ng isang taong nagpaplanong patayin ako? Hindi agad sumagot si Nora. Inalok niya siya ng isang basong tubig. Hiniling na huminga. Pagkatapos ay nagsalita siya nang may katumpakan ng isang taong nakarinig na ng mga salitang iyon ng mas maraming beses kaysa sa gusto niya. Dahil plinano niya ang lahat para maniwala kang ligtas ka. Hindi kailangang sumigaw ng mga sociopath para mangibabaw. Kailangan lang nilang malaman kung anong mga piyesa ang igagalaw. Nanginginig ang mga labi ni Sofia, ngunit hindi siya umiyak. Hindi na siya madaling umiyak. Ang kanyang katawan ay umangkop sa isang uri ng tuyong pagluluksa, kung saan ang sakit ay hindi lumalabas sa mga luha, kundi sa mga buhol sa lalamunan, insomnia, mga kamay na hindi tumitigil sa panginginig sa gabi. Sa mga sumunod na sesyon, binuksan ni Sofia ang kanyang kwento na parang isang kahon na puno ng mga patalim. Bawat alaala ay humihiwa ng kaunti pa. Naalala niya kung paano siya pinatawa ni Marco,
kung paano siya naghanda ng mga espesyal na hapunan, kung paano siya tinatanong bawat linggo kung masaya siya, para lang mawala ng 2 araw ng walang paliwanag. Naalala niya ang kanyang tawa sa mga party, ang kanyang kakayahang mahalin siya ng lahat, at kung paano sa pribado, ang kanyang tingin ay nagiging isang salamin na walang refleksyon. Nandoon ang mga senyales, sabi niya isang araw na basag ang boses. Nang iwan ko ang trabaho ko dahil sabi niya, sapat na ang kinikita namin. Nang lumayo ako sa ilang kaibigan dahil sabi niya, nilalason nila ako ng mga insecurity. Nang pumirma ako ng mga papeles nang hindi binabasa dahil nagtitiwala ako. Nandoon lahat. At ako, ayokong makita. Umiling si Nora. Huwag mong sisihin ang sarili mo sa pagtitiwala. Sisihin mo ang taong minanipula, ang iyong tiwala na parang isang sandata. Bawat sesyon ay unti-unting humuhugot sa kanya mula sa balon. Nahihirapan siyang bumangon sa umaga, harapin ang salamin, alalahanin na ang kanyang pangalan ay nasa balita, na ang kanyang kwento ay kumakalat sa mga pribadong grupo, na may mga kapitbahay na umiiwas sa kanya na parabang siya ang nakagawa ng krimen. May ganitong masamang paraan ang lipunan na sisihin ang mga biktima sa pagkaligtas. Isang hapon, pagkatapos ng therapy, gumawa ng desisyon si Sofia. Hindi na niya maaaring ipagpaliban ang hindi maiiwasan. Kailangan niyang formal na putulin ang lahat ng ugnayan kay Marco, hindi lang emosyonal kundi legal. Kailangan niyang pirmahan ang diborsyo. Tinawagan niya ang abogadong inirekomenda ng pulisya. Isang disenteng lalaki na may mukha ng isang guro sa kasaysayan at malumanay na boses. Ipinaliwanag niya ang proseso, ang mga kailangang papeles, ang mga posibleng petsa. Gusto mo bang ikaw ang gumawa o ako na ang bahala sa lahat? Tanong nito. Gusto ko itong pirmahan. Ako. Sagot ni Sofia. Kailangan kong gawin. Ang pagpasok sa apartment ay parang paglalakad sa isang bukid na puno ng bubog. Bawat muebles, bawat pader, bawat bagay ay may bahagi ng kanyang buhay kasama si Marco. Ang ilang mga alaala ay napakatindi na masakit sa katawan. Tiningnan niya ang kusina at naalala nang unang beses siyang ipinagluto nito, isang sunog na risotto na pinuri pa rin niya dahil sa pag-ibig. Noong panahong iyon, hindi niya alam na ang sunog ay isang metapora sa lahat ng darating. Nagsimula siyang mag-empake ng mga damit, libro, litrato. Hindi niya kayang magtago ng anumang amoy pa rin niya. Ngunit nang makarating siya sa opisina, may natagpuan siyang nagpatigil sa kanyang puso. Sa ikalawang drawer sa kaliwa, sa ilalim ng ilang lumang kontrata, may isang maliit na recorder, itim, luma, tulad ng ginagamit ni Marco sa kanyang mga pulong. Binuksan niya ito, mayroong ilang nakanumerong audio. Ang una ay nagsimula sa boses ni Marco na nagsasabi ng petsa. Personal na file, Strategy A. Kung hindi gumana ang sa kotse, magpapatuloy ako sa phase 2. Mas mabagal ang lason. Siguro sa kape. Hindi mapapansin ni Sofia. Medyo distracted siya kamakailan. Hindi siya magtatanong kung mawalan siya ng gana o mahilo. Kinailangan ni Sofia na umupo. Nagbabaligtad ang kanyang sikmura. Nagpatuloy ang file na pirmahan na ang insurance policy. Kinumpirma ni Elias na kaya niyang baguhin ang mga petsa kung may maging mali. Magiging malinis ang pagkamatay. Ang mahalaga ay walang duda. Ang nakakalungkot, siyempre, ay may bahagi sa akin na minahal siya, pero pera ito, palaging pera. Ipinaus niya, ipinikit ang mga mata. Ang mga salita ni Nora ay bumabalik na parang mga umaalingaw-ngaw na kirot. Ang isang sociopath ay hindi kailangang sumigaw, kailangan lang niyang malaman kung anong mga piyesa ang igagalaw. Pinatugtog niya ang iba pang mga audio. Mas maraming pagpaplano, mas maraming kalamigan. Mga pag-uusap kay Elias, mga hinaharap na hatian ng pera. Mayroon pang ang pag-uusap tungkol sa pagpapanggap ng kalungkutan sa libing. Mga ideya kung ano ang sasabihin sa mga kaibigan. Mga detalyeng nakakakilabot. Tinawagan niya si Cruz. Nakahanap ako ng recorder. Sabi niya kasama ang lahat. Noong gabing iyon, inaresto ng pulisya si Elias Ramos. Walang paraan para pagtakpan ito. Malinaw ang mga recording, masyadong tiyak ang mga detalye, halata ang pakikipagsabwatan,
Tumawag si Cruz kay Sofia pagkatapos ng operasyon. Nasa amin na siya, salamat sa iyo sa hindi pagsuko. Ibinaba ni Sofia nang hindi sumasagot. Naglakad siya patungo sa mesa sa kainan, inilatag ang mga papeles ng diborsyo at pinirmahan ang mga ito isa-isa. Mahinahon, walang pag-aalinlangan. Bawat pirma ay isang paglaya. Bawat lagda ay isang pako na mas mababa sa kabaong ng isang kuwentong ayaw na niyang balikan. Pagkatapos ay nagkulong siya sa banyo, tumingin sa salamin, hindi umiyak, nanatili lamang doon na pinagmamasdan ang kanyang mukha. Nagbago ito. Hindi na siya ang parehong babae na tumatawa sa mga litrato kasama si Marco, ang naniniwala sa mga romantikong hapunan, ang nangangarap ng mga anak at mga hapon ng linggo. Iba na siya ngayon. Isang taong tumingin sa kamatayan ng malapitan, isang minarkahan ng panlilinlang, ngunit hindi hinayaang lamunin nito. Noong araw na iyon, hindi lang pinirmahan ni Sofia ang diborsyo mula kay Marco, pinirmahan din niya ang birth certificate ng isang malayang babae, isang hindi na magpipikit ng mga mata para hindi makita. Isang, kahit nawasak, ay alam kung paano buuin muli ang sarili. At sa pagkakataong ito, may mga bagong piyesa, may bagong kaluluwa, may lakas, may katotohanan. Lumipas ang 1 taon, 12 buwan na hindi bumura sa nakaraan, ngunit inilagay ito sa ibang lugar. Hindi na sa gitna, hindi na sa harapan. Naiwan ito sa likod na parang usok na nawawala pagkatapos ng sunog. Lumipat si Sofia sa ibang lugar, mas maliit, mas tahimik, kung saan walang nakakakilala sa kanya. Pinalitan niya ang mga muebles, mga kulay, maging ang mga amoy. Ang dating bahay na ginawa para sa dalawa, ngayon ay isang kanlungan na para lamang sa kanya. Nagtrabaho siya mula sa bahay para sa isang digital publishing house. Sumusulat siya ng mga artikulo tungkol sa emosyonal na kalusugan, nag-edit ng mga panayam, nagwawasto ng mga kolum. Nakakatawa, naisip niya ng higit sa 1 beses na ang isang taong nakaranas ng labis na sakit ay magtatapos sa pagpino ng mga salita ng iba upang magsalita tungkol sa paggaling. Ngunit ito rin ay isang paraan ng paglilinis. Nang muling pagbuo, nag-ampon siya ng isang malaking aso na may malungkot na tingin at puting balahibo na parang niebe. Pinangalanan niya itong Luna. Natagpuan niya ito sa isang shelter, payat, takot, na may peklat sa tainga, na para bang may nagtangkaring sirain ito. Nagkaintindihan sila ng walang salita. Mula sa unang araw, sinusundan siya ni Luna kahit saan. Natutulog ito sa pinto ng kanyang silid at malakas na tumatahol tuwing may lumalapit sa apartment. Hindi pa kailanman naramdaman ni Sofia na mas protektado siya. Ang routine ay naging kanyang kakampi. Gumigising siya ng maaga, naglalakad kasama si Luna sa kalapit na parke, nag-aalmusal habang nagbabasa ng balita at pagkatapos ay nagtatrabaho hanggang tanghali. Sa gabi, nanonood siya ng mga serye, nagluluto ng simpleng pagkain, nakikipag-usap sa kanyang mga magulang. Ang katatagan ay hindi kapana-panabik, ngunit ito ay sa kanya. At pagkatapos ng kaguluhan, ang katahimikan ay lasang tagumpay. Bagaman hindi pa lahat ay naayos, mayroon pa rin siyang mga bangungot. Nananaginip siya ng mga preno na hindi gumagana, ng mga pintong nagsasara mula sa labas, ng mga aninong nagmamasid sa kanya mula sa mga sulok. Minsan, nagigising siya na ang puso ay kumakabog, nang napakabilis na inaabot siya ng ilang minuto bago maramdaman muli ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa. Ngunit natutunan niyang huwag labanan ang mga panaginip. Ang mga bangungot ay mga alaala na hindi pa alam kung paano umalis, at iyon din ay bahagi ng proseso. Isang umaga ng taglagas, habang bumababa sa mailbox ng gusali, may natagpuan siyang kakaiba. Isang sobre na walang nagpadala, walang selyo, tanging ang kanyang pangalan na nakasulat kamay. Binuksan niya ito gamit ang mga susi. Sa loob, isang puting papel. Isang parirala lamang na nakasulat sa itim na tinta. Sa tingin mo ba tapos na ang lahat? Nahulog ang papel mula sa kanyang mga kamay. Naramdaman niya ang isang panginginig na dumaan sa kanyang likod. Tumingin siya sa paligid. Walang tao sa kalye. Si Luna, sa tabi niya, ay umungol ng mahina na para bang may nararamdaman din itong hindi tama.
Tumatakbong umakyat siya sa hagdanan, isinara ang pinto ng 2 beses at umupo sa sahig. Nanginginig ang kanyang katawan. Hirap siyang huminga. Hindi niya kailangang magtanong, alam niyang ito ay isang mensahe. Hindi lang isang banta. Ito ay isang presensya. Isang pagpapatunay na hindi pa tapos ang kwento. Tinawagan niya si Inspector Cruz. Nasa kanya pa rin ang numero nito. May iniwan silang sulat sa mailbox ko. Sabi lang, sa tingin mo ba, tapos na ang lahat? Ang katahimikan sa linya ay maikli, ngunit mabigat. Ayos ka lang ba? Oo. Pero hindi ako makahinga. Papunta na ako diyan. Dumating si Cruz sa loob ng wala pang kalahating oras, sinuri ang sobre, kumuha ng mga litrato, inilagay ito sa isang evidence bag. May impormasyon kami, sabi ni Cruz, habang nagsasalin ng kape sa kusina ni Sofia. Nakikipag-usap si Marco sa ibang mga preso. Ang ilan ay may mga kontak sa labas. Sinusubukan kanyang takutin. Hindi kanya kayang saktan, ngunit gusto niyang mabuhay ka sa takot. Wala silang magagawa. Maaari nating ilipat si Marco sa ibang wing. Ngunit ang mga ganitong uri ng tao ay hindi sumusuntok. Umaatake sila gamit ang mga ideya. Kung may mautusan siyang magpadala sa iyo ng isang tala, naabot na niya ang kanyang layunin. Ginulo ka niya. Ibinaba ni Sofia ang kanyang tingin. Nagawa niya. Hindi sa mahabang panahon, sabi ni Cruz. Hindi namin hahayaang muli kanyang sirain. Lumipas ang mga linggo nang walang mga sobre, walang mga senyales. Bumalik si Sofia sa kanyang routine, ngunit ngayon ay may atensyon na hindi nawawala. Pagkatapos, isang mamamahayag ang kumontak sa kanya sa pamamagitan ng email. Sinusubaybayan nito ang kanyang kaso. Alam nitong hindi ito ganap na nailathala. Inalok siya ng isang anonymous na panayam walang mukha. Tanging ang kanyang boses, ang kanyang kwento para sa isang lokal na programa tungkol sa psychological violence at manipulasyon sa mga relasyon. Nag-alinlangan si Sofia sa loob ng maraming araw. Ang ideya na muling ikwento ang lahat sa harap ng isang mikropono ay nagdudulot sa kanya ng pagduduwal. Ngunit pagkatapos ay naisip niya ang mga gabing hiniling niyang may nagkuwento sa kanya ng isang kuwentong tulad ng sa kanya para mas maaga niyang napansin, para mas maaga siyang kumilos. Pumayag siya. Ang panayam ay ginawa sa isang maliit na studio. Binago ang kanyang boses. Hindi binigay ang kanyang pangalan, ngunit ang mga salita ay sa kanya. Ikinuwento niya ang lahat mula sa unang kasinungalingan hanggang sa pagpirma ng diborsyo. Mula sa peking pag-ibig hanggang sa tangkang pagpatay, mula sa katahimikan hanggang sa liham. Ang programa ay ipinalabas isang Biyernes ng gabi. Wala siyang inaasahan. Akala niya ay lilipas lang ito. Nagkamali siya. Noong Lunes, puno ang kanyang inbox. Daan-daang mensahe mula sa mga babae, mula sa mga anak na babae, mula sa mga kapatid, mula sa mga inalahat ay may mga katulad na kuwento. Lahat ay nagpapasalamat sa kanya sa pagsasalita. Ang ilan ay nagkuwento sa kanya ng mga bagay na hindi pa nila sinasabi kahit kanino. Ang iba ay nagsulat lang, nangyari rin sa akin iyan. Umiyak si Sofia sa unang pagkakataon sa mahabang panahon. Umiyak siya nang walang takot. Umiyak siya para sa lahat ng hindi nakapagsalita, para sa mga hindi nakaligtas, para sa mga natutulog pa rin kasama ang isang kaaway ng hindi nalalaman. Ang pagkalat ng panayam ay nagtulak sa media na balikan ang kaso. Nang hindi binibigay ang kanyang pangalan, pinag-usapan nila siya bilang ang babaeng nakatakas sa kamatayang plinano ng kanyang asawa. Ang ilang mga programa sa TV ay humiling na interbyuhin siya nang nakaharap. Tumanggi siya. Hindi siya naghahanap ng katanyagan. Hindi kailanman iyon ang dahilan. Hindi ako isang halimbawa, sabi niya kay Cruz sa isang pag-uusap. Nagsalita lang ako dahil hindi ko na kayang manahimik. At dahil doon, naging halimbawa ka, sagot ng inspektor. Dahil hindi mo hinangad na maging isa. Naunawaan ni Sofia na ang katotohanan ay hindi nangangailangan ng mga spotlight o entablado. Kailangan lang nito ng espasyo at isang taong handang magbukas ng pinto. Bawat linggo, nakakatanggap siya ng mga liham, mensahe, maging mga guhit mula sa mga babaeng itinuturing siyang isang ilaw, hindi isang bayani, kundi isang buhay na patunay na maaaring makalabas
na maaaring huminga pagkatapos ng pangingilabot na ang buhay, kahit na may marka, ay maaaring maging sa iyo muli. Hindi naghahanap ng katanyagan si Sofia, naghahanap siya ng katarungan, ngunit ang kanyang boses ay naging isang ilaw para sa mga nabubuhay sa dilim. At mula roon, mula sa bagong lugar na iyon, tahimik at malakas, nagsimula siyang isulat ang sarili niyang kwento. Sa pagkakataong ito, walang panlilinlang, walang maskara, walang takot, kasama si Luna na may katotohanan sa harapan at may katiyakang ang muling pagsilang ay hindi pagbabalik sa simula kundi pag-usad bilang ibang tao. At siya nga, iba. Ganap. Hindi na maibabalik na malaya. Ang balita ay dumating isang maaliwalas na umaga nang walang babala. Sinabi ito ng piskal sa isang neutral na boses, halos burokratiko na parabang nagsasalita tungkol sa isa pang sentensya sa kanyang agenda. Si Marco ay nahatulan ng 12 taong pagkakakulong. Ang kanyang kasabwat, si Elias Ramos, ay nakatanggap ng 8. Walang apela, walang sorpresa. Sa wakas, iginuhit na ng hustisya ang linya nito. Tahimik na nakinig si Sofia. Natapos ang tawag sa isang pariralang hindi niya malilimutan. May isa pa. Hindi pa ito opisyal, ngunit naniniwala kaming dapat mong malaman. May lumitaw na isa pang babae. Ang salitang isa pa ay tumusok sa kanya na parang isang malamig na karayom. Sino? Tanong niya nang hindi humihinga. Ang pangalan niya ay Elena Reyes. Naging kasintahan siya ni Marco ilang taon na ang nakalipas. Nagkaroon sila ng maikling relasyon ayon sa mga tala. Namatay siya sa isang aksidente sa sasakyan noong 2017. Sarado na ang kaso. Nawalan ng kontrol sa isang kurbada. Sabi ng investigasyon, hindi siya nakasuot ng seatbelt. Ngunit ngayon, sa pagsusuri ng insurance policy, may nakita kaming kakaiba. Nakapangalan ito kay Marco. Nakuha niya ang pera 3 linggo pagkatapos. Noong panahong iyon, wala pa siyang 3. Hindi ito nakatawag ng pansin. Ngunit ngayon, sa mga alam na natin, sa tingin ninyo, pinatay din niya siya. Hindi namin masabi ng may katiyakan, ngunit pareho ang pattern at wala siyang sinumang nagtanggol sa kanya. Wala siyang pamilya, isang kapatid na babae lamang na nakatira sa ibang bansa at hindi nakasama sa investigasyon. Ibinaba ni Sofia nang walang sinasabi. Ang kape sa mesa ay lumamig na. Si Luna, na natutulog sa kanyang paanan, ay itinaas ang ulo at tiningnan siya ng mga matang tila na uunawaan ang lahat. Hinaplos siya ni Sofia, ramdam ang panginginig sa mga kamay na hindi na bago sa kanya. Elena, isang pangalan na maaaring nawala na sa limot, ngunit ngayon ay may mukha, kuwento, boses, at isang katahimikang sumisigaw mula sa libingan. Ilang araw pagkatapos, pumunta si Sofia sa sementeryo. Hinanap niya ang puntod sa tulong ng isang mapa. Natagpuan niya ito sa tabi ng isang tuyong puno sa isang sulok na hindi gaanong dinadaanan. Simple lang ang lapida, puti, walang palamuti. Tanging ang pangalan at petsa ng kapanganakan, wala nang iba. Lumuhod siya sa harap ng bato na nakapatong ang mga kamay sa lupa. Hindi siya umiyak, nagsalita lamang siya ng mahina na may mga salitang kusang lumabas. Hindi kanila pinakinggan, pero ako, oo. Hindi ko alam kung bakit. Siguro swerte lang, siguro tadhana. Pero hindi ko maiwasang isipin na ang lalaking ito na minahal mo rin ay pinaglaruan ang ating mga buhay na parang mga piyesa sa isang chessboard. Hindi ka nagkaroon ng pagkakataon. Kinuha ko ito. At kung buhay ako ngayon, ito ay dahil, sa paanuman, iminulat mo ang aking mga mata mula sa kung nasaan ka man. Nanatili siya roon sandali. Marahang umihip ang hangin. Naging maulap ang langit. At sa sandaling iyon, alam ni Sofia na may utang siyang hindi niya mababayaran. Dahil kahit na nakakulong si Marco, kahit na nagsalita na ang hustisya, hindi na maibabalik ang nakaraan. Patay pa rin si Elena at buhay pa rin siya. Iyon ang katotohanan at iyon din ang pasanin. Umuwi siya na mas tahimik kaysa dati. Noong gabing iyon, hindi niya binuksan ang telebisyon, hindi nagluto, hindi nagsulat.
Umupo lamang siya sa sahig ng sala kasama si Luna at tinitigan ang kisame hanggang sa mag-umaga. 2 linggo pagkatapos, ginawa ni Sofia ang isang bagay na matagal na niyang iniiwasan. Nagmaneho siya. Matagal na panahon na mula noong huli siyang umupo sa manibela. Hindi dahil sa kakulangan ng pagkakataon, hindi dahil sa pangangailangan. Ito ay takot. Isang malalim na takot. Halos hindi makatwiran na ang manibela na iyon ay konektado sa kanyang kamatayan. Hindi niya ito mahawakan nang hindi naiisip ang mga sirang preno, ang huling kurbada, ang kawalan. Ngunit sa araw na iyon, ginawa niya. Pinaandar niya ang makina, inayos ang salamin, inilagay ang mga kamay sa manibela, huminga ng malalim. Si Luna, mula sa likurang upuan, ay pinapanood siya ng mahinahon. Lumabas siya sa garahe. Kinuha ang pangunahing kalye at nagsimulang magmaneho ng walang musika, walang pagmamadali. Bawat traffic light ay isang tagumpay. Bawat liko, isang pananakop, hanggang sa makarating siya sa highway, ang parehong daan na inutusan siya ni Marco na daanan noong araw ng kunwari tanghalian kasama ang mga kaibigan. Ang parehong daan na palikuliko sa isang burol at bumababa sa isang matarik na kurbada bago ang tulay. Iyon ang kurbada. Ang kurbada kung saan bibigay sana ang preno. Huminto siya. Itinigil niya ang kotse sa gilid ng daan, binuksan ang mga hazard lights at pinatay ang makina. Maingat siyang bumaba. Naglakad siya patungo sa guardrail. Mula roon ay tanaw ang lahat. Ang lambak, ang ilog sa ibaba, ang abot tanaw. Sumandal si Sofia sa malamig na metal. Tumingin sa ibaba, inisip ang kotse na gumugulong ng walang kontrol, ang kanyang katawan na tumatama sa manibela, ang salamin na sumasabog, ang katahimikan pagkatapos ng impact. Ngunit hindi ito nangyari dahil hindi siya sumakay noong araw na iyon, dahil hindi siya sumunod, dahil nakarinig siya ng isang parirala, isang pag-amin na sinabi ng walang pag-iingat na pinaniniwala ang lihim, na tumagos sa pagitan ng mga bakal ng isang hindi maayos na saradong garahe. Iyon ang nagligtas sa kanyang buhay. Isang pariralang narinig sa tamang oras ang nagligtas sa kanyang buhay. At ngayon, bawat araw, pinipili ni Sofia na mabuhay na parabang ito na ang huli, dahil ang halaga ng pamumuhay ay hindi sa kung ano ang nawala, kundi sa kung ano ang natutunang pahalagahan pagkatapos ng bangin. Dahil ang kalayaan ay hindi lamang pisikal, ito ay mental. Ito ay ang paghawak sa manibela, kahit na may takot, at patuloy na magmaneho, kahit na nanginginig ang daan, kahit na ang anino ng nakaraan ay gumagapang pa rin sa malayo. Bumalik si Sofia sa kotse, sumakay. Sinalubong siya ni Luna ng isang mabagal na pagwagayway ng buntot, na parabang naiintindihan niyang hindi ito ordinaryong araw. Ang araw na iyon ay ang katapusan, at ito rin ang tunay na simula. Kung nagustuhan mo ang kuwentong ito, inaanyayahan kitang iwan sa mga komento kung ano ang naramdaman mo habang nakikinig. At kung nakaranas ka ng katulad na sitwasyon ng panlilinlang, nais kong ibahagi mo ang iyong mahalagang opinyon. Maraming tao ang dumadaan sa katulad na sitwasyon. Umaasa kaming ang iyong boses ay mabubuhay sa iyo. Ibahagi ang kuwentong ito at maging bahagi ng pagbabago. Tandaan na sabihin sa akin kung saang lungsod mo pinapanood ang video na ito. Lubos akong ikararangal kung mag-iiwan ka ng isang like, ibahagi ang video sa isang kaibigan o pamilya at mag-subscribe sa channel. Huwag palampasin ang susunod na kamanghamanghang kwento na lumalabas sa iyong screen ngayon. Mayroon kaming garantisadong libangan na eksklusibo para sa iyo.